and activities. Ayan. So, ito po yung ating presentation. How to be creative in games and activities. So, meron po tayong 6 points. Pero bago po yan, bakit po ba tayo nagpapagames? So, yung mga games and activities po natin is there. So, we could make the stories or yung ating mga lessons memorable sa mga batang tinuturuan po natin. So, kailangan po talaga natin maging creative and maalala po talaga ng mga bata yung mga games and activities din natin. So, sa first point po natin, nandiyan naman po yan sa mga handouts nyo din. So, nilagay ko lang po siya sa isang slide presentation para, kunyari may, para may din, para kita nyo din po visual. So first point po natin is align games or crafts to your Bible story. So, ito po ay, given na po siya actually. So, sa ating pagtuturo, lagi po yung may games, di ba? Meron po tayong mga ina-align sa lesson or sa theme of the day po natin para po ma-reinforce sa mga bata yung mga learnings na natututunan po nila as well as ma-connect po natin yung mga activities natin. So, hindi lang naman magle-lesson po tayo, pero paano ba natin matatatak sa mga bata yung mga lessons na yun? So, meron po akong nilagay dito, how to, where to anchor your games. Ayan. Sige, next slide. Ayan, where to anchor your games and activities. So, pwede po natin yung meron tayong pwedeng pagkuhanan kasi most of the time, marami po tayong games and activities na naiisip. Pero, paano ba natin siya i-connect? So, meron po tayong, tatlo po akong binigay dito, pero marami pa po tayong pwedeng pagkuhanan ng mga ideas natin. So, first po is natural events. Ayan, pwede tayong kumuha ng games galing sa mga natural events. Katulad po ng, the flood, ayan, yung sa ulan. Kunyari po, the boat is sinking. Ayan, isang game po yan na about sa flood. And parang, if, for example po, yung games natin is gagawin natin siya before the lesson, para siyang patikim. Hindi nyo pa alam kung ano natin, pero may relation yung games natin sa magiging lesson. Ayan. So, natural events, ano pa? The flood, meron pang mga iba mga sa fire, sa Sodom and Gomorrah, ganyan. And the creation, marami po tayong pwedeng pagkuhanan na natural events sa Bible. Pwede natin na i-relate yun sa ating mga games. And isa pa po na pwede natin i-relate sa games and activities natin is Bible characters or yung buhay po nila mismo. So for example, isang pinaka-anong game sa mga Sunday school is Samson and Delilah. Familiar po ba kayo sa Samson and Delilah? Ayan, so ano po yan? Bible characters natin and yung natin, ay yung mismo yung ginawang mechanics ng laro. So pwede po natin yung gawin. And meron pa po ako nakitang resources online. Ano siya, parang si David and Goliath. Pero ang ginawa niya is parang mga boxes siyang gano'n. Tapos may butas yung ulo ni Goliath. Shoot mo yung mga, parang paper na makarolya. Tapos i-shoot nila, paramihan silang gano'n. So ang dami po natin pwede Bible characters, ang dami po natin pwede pagkuhanan dyan. So next po is character traits. Ayan, ito po yung isa sa pinakang madali kasi lang siya. Parang surface, lang siya. Hindi talaga as in, kailangan mong pag-isipan talaga ng mabuting-mabuti. Sa Bible characters, sa character traits ay pwede po natin i-relate yung mga, alam na natin games, for example po, Bring Me. Pwede natin siyang i-relate sa story ng obedience. Ayan, so kunyari, mga bata, kaya ngayon, sa games natin tayo ay sumunod. So, kailangan tayo ay maging masunurin, mga ganyan. So, ayan po, character traits. Sobrang dami rin po yan. Mga humility, obedience, ano pa po? Magbigay nga po kayo, ma'am, ng isang character trait. Humility. Yan, humility. Yan, sige, go. Ayan po. So, punta na po tayo sa ating next point. Ayan, yung ating games ay dapat maging memorable sa mga bata. So, kailangan po tayo ay maging resourceful and creative. Ayan, and most of the time, nabanggit na po kanina, meron pong mga different age groups yung mga batang tinuturuan natin. So, kailangan po maging flexible din po tayo sa
lalo na pag teenagers yung tinuturuan natin or kapag naman super bata, hindi naman applicable sa kanila yung parang hinihili mo sila. Kung gusto mo sila patulugin, pwede naman. Pero ayan po, so meron din po tayong tips on how to be resourceful and creative. Punta muna po tayo sa resourceful. Ayan po, so sabi po dito, don't be afraid to look for inspiration. Ayan, madalas po kasi, hindi ko po alam, parang yung ibang teachers is mag-search online or maghanap ng mga resources online. Pero kung tutuusin po, blessing po yan sa generation natin ngayon na meron na tayong mga online resources ngayon. And marami po yan. Utilize free online resources effectively. May makikita na po kayo ngayong mga websites, ayan, para po sa mga medyo, matanda. Ayan, sinasabi ko na po sa inyo na kapag nag-search po kayo online, sobrang dami niyo pong makikita. Websites na kompleto na po yung, meron na dun mismo yung kakantahin nila. And sobrang dami pong games na pwede natin makuha online. Meron po sa YouTube, mga po yung game banks or mga parang YouTube channels na punong-puno ng mga laro na pwede natin gamitin sa Sunday schools natin. And pwede din po mga Pinterest, yan, pwede tayong kumuha ng ideas galing dyan po. So, ayun po yung ways to be resourceful. Meron din po tayong mga books. Actually, pag pumunta po kayo sa book sale sa SISM, ang mura lang po ng mga libro doon. Tapos meron po ako personally nakita mga libro na binili ko din. Ano po siya? Mga games na sobrang dami po, hindi lang for kids, meron din po for teenagers, ayan. So, maging po tayo, huwag po tayo mahiyang mag-branch out. Ayan. Hindi naman po yan plagiarism. Kasi, ayan, ikukunin lang natin. Mag-inspired lang po tayo sa ibang mga ideas na nandiyan na naman. So, sa creativity naman po, paano po kaya tayo maging creative? Ayan, nakita po natin yung games kanina ni Sir Lito, di ba? Ang dami ng props. So, sabi dito, play around with the 5 senses. Kung hindi po tayo makaisip ng laro, ano bang laro na pwedeng pang tenga or sa tenga natin na yung mga bata? So, pwede tayong guess the sounds. Ayan, marami po yan. Sa touch naman, yung alam niyo po yung box na pwede nilang isuot yung kamay nilang gano'n. Kailangan lang ng konting preparation. Pero, pwede po natin maglaruan yung sa 5 senses. Kung wala po kayong maisip na laro, isipin nyo, meron na bang for touch? Meron na bang for hearing? Meron na bang for taste? Ayan, pwede natin gawin laro yung taste. So, hindi po yan masyadong pero pwede rin po talaga natin i-utilize yun. And hindi lang po yan, you can turn anything into a game. Ayan. Huwag po kayo mahiya na, baka yung in-invento kong laro, baka hindi effective. Wala, hindi naman po nila alam na invento yun. Ayan. Basta, dalhin na lang natin siya ng masigla and masaya. Ayan. So, ayun po yung ways natin to be creative in our games. So, next po is be prepared. Ayan. Ito po talaga, sa lahat ng gagawin natin is kailangan po natin ng preparation. Meron po tayong kailangan na preparation, hindi lang sa ating games mismo. Pero before that, kailangan nating maging spiritually prepared. Hindi lang po yan sa mga magtuturo ng lesson mismo. Pero lahat po ng mag-handle, ng papakanta, lahat po ng mag-memory verse, and sa games din po, kailangan tayo ay spiritually prepared. Before tayo mag-prepare, habang nag-prepare tayo, habang nag-execute tayo ng games natin, and after natin mag-lesson, kailangan po tayo ay mag-pray. Ayan. Kasi prayer is very effective po talaga. And yan, kailangan po tayo ay spiritually handa rin po sa ating pagpapagames and pagtuturo. And so next po is mentally. Ano po kaya ang kailangan ng mental preparation? Bakit kailangan natin maging mentally prepared? Kasi tayo po ang pagsiset ng tone and energy. For example, nahihiya ka pa bagong teacher ka lang. So, ako rin po, nag-start po talaga ako sobrang mahihain. Hindi po halata, di ba? Pero tanong niyo po yung mami ko. Yan, nung maliit pa po ako, di po ako mawalay sa punjo niya. So, ayan po,
mindset po pala yun. Hindi naman po pala ibig sabihin na sobrang energetic and sobrang active na nasa unahan is hindi na siya kinakabahan. Pero, nasa ano lang po pala yung mindset ng mga teachers natin. So, for example, kinakabahan ka, huwag mo nila ipakita. Kunyari, hindi ka kinakabahan. Kunyari, excited ka na lang. Kunyari, nanginginig ka sa excitement, pero kinakabahan ka pala. Gano'n. So, ayan, mental preparation. Kailangan mentally po tayo prepared. Energy, yan, bigyan natin ng energy, yung tono ng boses natin, yung modulation ng boses natin, lakasan natin talaga. Ayan, so mentally, kailangan prepared tayo. So, bago tayo magpa-games, kung may problema ka sa bahay, bilang ka, 1, 2, 3, hindi ko muna siya isipin. Ganon. Ayan, so, iwanan po muna natin lahat ng ano. So, mag-focus lang tayo sa ating gagawin. So, next po is emotionally. Ayan, emotionally. Paano po tayo magiging prepared emotionally? And bakit natin kailangan maging prepared emotionally? Kasi po, lalo-lalo na sa kids, mga bata po yung tuturuan natin. Minsan, may magpapagames tayo, tapos hindi nila mag-gets. Ayan, so isa yun sa mga frustrations nating teachers. Bakit ba ang hirap yung turuan? Ayan, lalo na sobrang dali lang ng mechanics, ayaw pa. O kaya, teacher, sige ito po, nandadaya. Kung tayo yung una pong maiinis, wala na. Lahat na tayo inis. Ayan. So, kailangan ma-expect po natin na magkakaroon tayo ng frustrations. Pero, kailangan natin siyang i-handle. We expect frustrations, but we must handle it well. Ayan. So, kapag ganyan, hindi lang po tayo, tumawa lang tayo, tsaka sinuman. Pero hindi po. So, ayan. So, next po is physically. Ayan. Maging lighthearted din po tayo, kasama rin po yun. Yung sinasabi ko kanina, paulit-ulit na maging bubbly yung personality. Ano po yan? Sinasadya. Pwede naman pong, okay mga bata, line up. O, diba? Susunod naman sila, pero parang gano'n lang din sila. So, kung ano po yung ano natin, tono natin, kung gano'n yung energy natin, mahahawa po natin yun sa ating mga students. Next po is physically. Ayan. Ayun, nandiyan pa tayo sa physically. Ayan. Physically is be prepared to get in the game. Huwag po tayong maano na, okay class, ganito, ganyan. Sa una po is, i-demo talaga natin yung games natin para makikita talaga nila kung paano yung ginagawa. And sa pag-demo natin is kailangan physically prepared tayo. Kunyari, ano pala, uugod-ugod. I mean, kung hindi tayo talaga pala capable physically, magpa-games, baka maano din yung mga kids natin, di ba? So, nandyan din po yung sa safety ng mga bata, sa atin din, safety din po natin. So, demonstrate, ano po, do not just instruct, but demonstrate. Ayan, demonstrate natin. And physically din, syempre, kapag nagtuturo tayo, yung boses po natin dapat malakas. Ayan, so kasama po yan sa ating preparation. Then next po, ayan, next po is number 4. Make sure that it is engaging and the mechanics are easy to follow depending on your age group. Ayan, baka naman po ang pag-games natin is paunahan tumalon sa 4th floor. Grabe naman po yun, di ba? So, kailangan po is engaging siya. Mag-e-enjoy yung mga bata, meron silang matututunan, as well as easy to follow naman ng mechanics. Hindi naman yung out of reach naman masyado yung games natin. So, meron po tayong kailangan. Paano ba maging easy to follow ang ating rules? Meron po tayong tips. At the next po, ayan. Tips po natin is set clear-cut rules. Kailangan po ay meron tayong rules. Hindi lang po sa mismong games, pero sa klase natin. Meron po ba tayong class rules? To set order or for silence. Kunyari po, meron po ba dito ang may ni-utilize yung paano tumahimik yung mga bata? Meron po ba kayong mga techniques? Paano niyo po pinapatahimik? Pwede po may mag-share kahit isa lang po. Paano niyo po pinapatahimik, ma'am? First honor natin. Kukunin po yung set. Sige, yung mga bibig nyo, isususin natin last na tapon yung susi. Ayun po. So, yung 1, 2, 3, zip. Tapos, itatapon. Nakapadlock na yun. Walang bubukas
Yan, yung mga ganon. So, mga techniques po yan. Ayun yung mga rules po natin. Kailangan natin po talagang iset yun. So, hindi lang po rules for science. Meron din po tayong rules for order. Ayan, paano po pumila? Pila tayo. Meron din po mga ganong techniques. Kailangan po natin yung pag-isipan kung ano po yung pinaka-applicable sa ating areas and sa ating klase. Ayan. So, set clear-cut rules. Pero sa number 2 po, ito sabi dito, be the ruler of the rule. Ano po ibig sabihin nun? Dapat po, pag tayo magpapagames, alam po talaga natin ang rules. Huwag natin ipahalata na kung yan in-invento nyo lang yung games. Huwag nyo halata na on the spot kayo nagawa ng rules. Kunyari, may sasabihin po kayong rules, dapat sure na sure kayo sa rules na yun. Para po, ma-avoid natin ang confusion. Ayan, so tayo po ang magpapagames, kaya dapat yung rules ay hawak talaga natin. Tayo mag-explain no, ng ayos, and ayun, maging flexible din po tayo. Kasi may marirealize po tayo na hindi pala applicable to kung pinatulog sa game. Pwede natin siyang i-implement. Basta po, maging confident lang tayo mag-implement ng ating rules. Tsaka, talagang tayo, straightforward. Ayan. So, next po is meron pa po, ayan. Have clear mechanics. Ayan, kasama na po yun doon. Yung mechanics po na yung tipong kapag tinanong ka po ng estudyante na, paano mo pag ganito? Tapos ikaw yung, hindi ko alam. Ayan. So, kailangan po, before tayo magpa-games, and even before pa po tayo pumunta sa ating good news classes, ganyan, kapag may papa-games po tayo, is alam na natin yung mechanics. Alam natin paano po ilalagan sa kanila, and lahat ng pasikot-sikot nun, alam dapat natin. Kasi once na tinanong po tayo ng mga bata, baka tayo pa magulat sa mga nila. So, dapat po is, alam po natin yung ating mechanics. So, next po is, number 5, last 2, is use different varieties of games and activities in every class. Ayan, gaya nga po ng sinabi ko kanina, meron po tayong different age groups. So, depending sa ating setting and sa ating age group ng children, meron po tayong iba't ibang games and activities. So, sabi ko dito, games will differ depending on the setting. Ayan, so susunod is, meron po tayong indoor games and outdoor games. So, depende sa setting. Kunyari po, yung klase natin is nandito lang sa loob. So, hindi po tayo pwedeng magtakbuhan, lalo na kunyari, nasa loob po ng bahay or may mga bubasarin sa loob. So, ayan po, dapat yung games natin is naka-align din kung saan lugar tayo magpapacilitate. And, for example, din po sa outdoor games, doon po natin pwedeng yung mga natakbo, nagbabatuhan ng bola, yan. So, depende sa setting, pwede po natin i-adjust yung mga mechanics ng games natin para maging interactive din po sa mga bata. And examples po ng indoor games is, kunyari yung mga partner games. Dalawa lang po sila, dalawang bata lang. Pero, silang dalawa yung maglalaro. So, hindi po masyadong nag-take up ng space. Tapos sabay-sabay rin po silang naglalaro. And pwede rin po yung mga paper activities na color or kahit ano po na online resources na pwede natin ipag-games, mga word, matching, ganun. Alam niyo po yung Scrabble, ano po tawag doon? Word match ba yun? Ayun po, yung mga ganun, pwede po natin yun sa indoor games. And depende rin po sa ating audience is pwede rin po tayong magkaroon ng iba't ibang games. For the younger kids, mas prefer po nila yung simple mechanics. Ayan, kailangan po yan. Sa younger kids, simple mechanics and very active ang mga bata. So, kung hindi po tayo paper, kung gusto po natin tahimik sila, more on paper or coloring activities, yung nakukuha pa rin po yung attention nila. Pero pag naman po gusto natin active sila, is yung mga sobrang active na games naman pwede natin ipalaro. Ayan. Kasi medyo sa higher, lalo na po yung alanganin, yung mga bandang grade 6, ganyan grade 5, grade 6, grade 7. Nasa gitna pa po yan, parang nahihiya na silang maging, kasi gusto na nilang mag-act na hindi masyadong bata. Ayun, most of the time pa yung mga tinuturoan natin. So, pwede natin, yan, yung
audience natin na older children na is mas complex activities. Kunyari po, i-level up na natin yung mga paper games, and pwede rin po na mas level up na rin yung mga mechanics natin sa mga older children. Ayan, so iba't iba naman po yung preferences ng bawat kids. So, kung alam po natin na mas active yung mga bata natin, doon po natin ibigay yung games natin, and kapag naman po mas tahimik sila, ayun. So, depende rin po talaga sa tinuturuan natin. So, last na po, ayan. So, last po is make it fun and memorable. Ayan. So, isang maganda po dito is after po natin magpa-games, magbigay po tayo ng simple token. Sino po nabigyan dito ng token kanina? Yung mga, meron na ayan, yung mga maliliit na snacks. Di ba ang saya? Kahit candy lang po yan. Parang magkaroon lang po sila ng sense of achievement, yung mga bata. And hindi lang po yung nanalo yung pwede natin bigyan, pwede rin may consolation prize para ma-train din sila sa ano nila, sportsmanship. Ayan, hindi masyadong magtanim lang sa mga nanlo. Pero ayan, sabi po, make it fun and memorable. Kung memorable po siya para sa atin, is for sure magiging memorable po yan sa mga batang tinuturuan din po natin. So, every after natin magpa-games, dahil nga po ito ang goal talaga natin sa activities natin is to integrate the lessons sa mga minds ng bata is mag-review po tayo. Sa dulo ng games, bago natin sila i-dismiss or before natin i-tapusin yung games, sabihin natin, mga bata, kaya doon sa lesson natin, ganito, ganyan. So, i-relate po natin yung games natin. Kaya kailangan, related siya sa stories natin. Para po, ma-review din sila. Bakit ko ba ito ginawa? So, kapag ginawa nila ulit yung larong to, pwede po nilang maalala yung lessons na tinuturo po natin. So, ayun naman po yung goal natin, to reinforce the teaching and allow the children to connect the game with the message. Ayan. So, be sure po sa games natin is may makukuha po tayong aral. So, next slide po. So, sabi dito, our games and activities are reinforcements of the lesson. Kaya mahalaga po na i-relate po natin yung lessons natin. Hindi lang po game, hindi lang po sa singing, hindi lang sa verse. Balik po sa games. Kasi ang ating lesson, bawat lesson natin is one big, parang isang buong lesson din talaga siya na magkaka-related. So, i-reinforce our games and activities are reinforcements of the lesson. So, kung magiging memorable ang game na yun sa inyo, for sure yung mga bata. So, ayun po yung 6 points na binigay din po sa akin na ituturo po sa inyo ngayon. So the first one po is align games and crafts about your Bible story. Be resourceful and creative. Be prepared. And make sure that it is engaging and the mechanics are easy to follow depending on your age group. Then last po is make it fun and memorable. So ayun lang po. Sana po may natutunan po kayo. And God bless po. Thank you po. Amen. Sino maraming natutunan regarding sa pag-gather ng thoughts, ideas sa pagpapalaro. Hindi lang po laging double thinking, group yourself sa games natin. Sobrang dami po. So kung nag-take notes po kayo, ang dami niyang tips and techniques paano natin i-incorporate yan sa ating mga mechanics. So natutunan ko doon yung sa yung national events. Pwede din pala yun, yung Bible characters and character traits. So, reinforce natin yung mga bawat points na sinasabi niya. Wala man sa handouts, if nag-take notes kayo, golden nuggets of knowledge. Alright. So, sino dito ang gutom na? Ayan, lahat daw, sabi ni Mommy. Alright, so mag-aalas 12 na. Before po kayo i-dismiss, so magkakaroon lang po sino ba dito may baon? Or may ready na pagkain? Taas po kamay. Ayan. Sino po ang bibili pa? Bibili pa. Okay. Medyo madami din. Kaya po ba ng 30 minutes lunch break? 30 minutes. Bilisan lang po natin kasi medyo nakain po yung ating oras sa palaro kanina umaga. So, kung papansinin nyo yung handouts natin, nasa
lead us in prayer po. Okay, everybody is thank you once again for the great opportunity na kami po bilang mga nagtuturo sa mga bata ay higit ma-enlighten pa lalo at higit lalo po yung gamitin sa itong gaway pagkat ang mga bata ay may mga kaluluwa rin at higit nila po ang mga bata pagkos Panginoon ma-reach out din ng kanila pong mga magulang, mga loved ones upang mag-proclaim sa kanila ang message ng kaligtasan. Pagpalaan po with natin po oras sa mga session na tigit ang pag-take at pag-partake kami ng lunch. Pagpalaan po at maging blessing po ito at maging kalakas ng physical na katawan. Ang kalakasan po ito ay lahat na namin paggamit upang hindi lalong maglingkod sa inyo. Dahil salamat sa katuwa at kagalakan na makapaglingkod po sa inyo sapagkat useless ang buhay kung gagamitin ito sa sarili kong kakayahan. Of course, Panginoon, ang kagalakan ng bawat isa po sa amin, someday, ang mga bata na inaabot at tuturuan ng salita, someday sila naman ang tuturo at nakita namin na sila naman ang ginagamit sa itong gawain. Salamat po, pagpalain po ang oras po ito at ang mga natirpang time na gagamitin upang maglingkod po sa inyo. Sa inyo ang kapres, pangalan ni Jesus. Okay, thank you so much po teachers. Again, let's go back here at 12:30. 30 minutes lunch break po tayo. So, madami pa po tayo activities. And again, mag-check po tayo ng attendance later on sa inyong pagbabalik. Thank you so much po. Happy evening! Doon sa may sa likod. Bilisan mo ng ano. Bilisan mo na. Sabay na po ako sa inyo na yan.